muna ay tumayo at sumandaling manalangin upang tayo ay gabayan ng ating Panginoon sa ating gagawing talakayan ngayong araw. Tayo ay pangungunahan ni Ginoong John Lester para sa maikling panalangin sa araw na ito. Tayo muna ay tumayo at manalangin. Maraming salamat, Ginoong John Lester. Magandang araw sa ating lahat. Bago tayo ay dumako sa ating talakayan o bago kayo ay maupo, mangyaring tingnan muna ninyo ang inyong paligid kung mayroong mga kalat at kung mayroon ay itapon ito sa tamang basurahan. Kung gayon, kayo naman ay maupo ng lahat. Ngayon naman ay atin namang itala ang mga lumiban sa klase. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Kung gayon, maraming salamat. Atin namang balikan o talakayin ang ating mga nagdaang aralin sa ating pagsasama. Ano nga ba ang ating huling tinalakay? Maaari mo bang sabihin ito, Ginoong John Lester? Tama. Ano nga ba ang kahulugan ng karunungang bayan o tula? Maaari mo bang ipaliwanag ito, Binibining Jamela? Tama ang iyong binika, Binibining Jamela. Dahil dyan, mayroon kang makukuhang stab at ang stab na ito ay may katumbas na 5 puntos na maaari mong gamitin sa ating karagdagang puntos na maaari mong gamitin karagdagang puntos sa ating mga gagawing aktibidad ngayong araw. Ngayon naman ay dumako tayo sa isang sabihin nating laro na kung saan may mga ideya kayong makukuha kung ano nga ba ang ating tatalakayin o ang ating paksa ngayong araw. Ang aktibidad o laro na ito ay tatawagin nating alpabeto numero. Ang alpabeto numero ay may 2 bahagi. Ang unang bahagi ay hahatiin natin sa klase o hahatiin natin ang klase sa 2 grupo. At ang unang grupo ay tatawagin nating alpabeto at ang ikalawang grupo ay tatawagin nating numero. Kung gayon, hatiin na natin sa ang klase. Ang hanay na ito ay tatawagin nating alpabeto at ang hanay na ito ay tatawagin nating numero. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang bahagi ng aktibidad na ito. Ang grupo ay ang guro o ako ay may inihandang mga numero dito na kung saan may katumbas na alpabeto na kung saan ang bilang na isa ay may katumbas sa letrang A hanggang sa letrang Z na ang katumbas nito sa numero ay 26. Handa na bang lahat? Nakuha ba ang kung paano gagawin ang aktibidad na ito? Maraming salamat. Kung gayon, humanay na ang 2 grupo at atin nang paumpisahan ang ating gagawing laro o aktibidad sa araw na ito. Kung gayon, nakahanay na, muli, atin nang paumpisahan ng ating gagawing aktibidad sa araw na ito. Ayun, maraming salamat. Napakahusay ng inyong mga ginawang pagsasagot o ang inyong estratehiya kung paano ninyo masasagutan ang aktibidad o ang pagganyak na ito na aking inihanda. Ngayon naman, base sa ating ginawang pagganyak o
paunang aktibidad sa ating talakayan ngayong araw, ano ang inyong masasabi kung ano ang, may ideya ba kayo kung ano ang paksa na ating tatalakayin ngayong araw? At siya nga pala, ang nanalong grupo kanina ay ang alpabeto, kung kaya't sila ay may karagdagang puntos sa gagawin nating aktibidad mamaya pagkatapos ng ating talakayan. Yan, maraming salamat sa inyong sagot. Ngayon naman ay dumako na tayo sa kung saan tayo ay magtatalakayan na kung ano nga ba ang ating tatalakayin o ang ating paksa sa araw na ito. Ano nga ba ang ating paksa sa araw na ito? Mayroon bang makakapagbigay ng ideya o kanyang nalalaman na maaari nating maging paksa ngayong araw? Maraming salamat. At ngayon nga, ang paksa natin ngayong araw ay ang sanaysay. Ano nga ba ang sanaysay? Kapag ba naririnig ninyo ang salitang sanaysay, ano agad ang pumapasok sa isipan ninyo? Maaari ka bang makapagbigay ng idea mo, Ginoong Cedric? Maraming salamat sa iyong sagot. Mayroon pa bang mga ideya na iba pa? Kakayo rin? Maraming salamat at tama naman ang inyong lahat ng winika. Ang lahat ng inyong ideya ay may kinalaman sa ating sanaysay na ating paksa ngayong araw. Ngunit ano nga ba talaga ang sanaysay? Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng kaisipan, opinyon, mga kaalaman sa isang organisadong pamamaraan. Ang karaniwang may tugma ay karaniwang may layunin ang isang sanaysay na nagbibigay ng impormasyon at nagpapaliwanag ng mga kaalaman ng saloobin at mga mang-aliw ng mga mambabasa. At ito rin, ang sanaysay din ay binubuo ng isang pangunahing paksa na kung saan ang pangunahing puntos ay ang mga detalye. Ang mga halimbawa nito ang halimbawa upang suportahan ang mga proyekto, ang punto ng inilalahad. Ang sanaysay ay isang komposisyon na inilalahad na nagpapakita ng isang argumento o partikular na pananaw tungkol sa isang paksa. May tanong ako, sa inyong palagay, bakit nasabing ang isang sanaysay ay uri ng panitikan? Binibining Amalia, maaari mo ba itong sagutin? Tama. Tanggapin mo ang stab na ito na maaari mo gamitin karagdagang puntos sa ating aktibidad ngayong araw. Ngayon na nalaman na natin ang kung ano nga ba ang definisyon ng sanaysay, ay atin namang alamin kung ano ang dalawang pangunahing uri nito. Ang unang pangunahing uri ng sanaysay ay ang formal. Ang formal ay ito ang uri ng sanaysay na kung saan gumagamit ng mga karaniwang nagpapahayag ng mga seryosong paksa at may naglalaman ito ng mga salitang formal o ibig sabihin ay mas kaaya-aya na sa mas maayos na pamamaraan ang pagsulat nito. Naglalaman ito ng mga impormasyon na tungkol sa iba't ibang paksa, maging tao, hayop, bagay o aksyon o pangyayari, at ang tono ng pagsusulat nito ay nasa formal din ang format at pagkakasulat. Ang ikalawang paksa ang ikalawang pangunahing
uri ng sanaysay ay ang di formal o kabaliktaran ng formal. Ano nga ba ang di formal na sanaysay? Ang di formal na sanaysay ay maaring tungkol sa karaniwang mga paksa na personal tungkol sa pananaw o mga sulat na nagpalalayong makapagbigay aliw sa mga mambabasa. Ang kaibahan lang ng di formal at formal na sanaysay, ang formal na sanaysay ay nasusulat sa maayos na organisadong pagsulat, at ang di formal naman ay naglalaman lang ito ng maaring nakikipag-usap lamang ang autor sa habang siya ay nagsusulat, at gayon din ito ay nakapagbibigay ng aliw sa mga mambabasa. Ngayon na naman, nalaman na natin ang dalawang uri, pangunahing uri ng sanaysay ay yun nga ay ang di formal at ang formal na sanaysay. Ngunit ang pagsulat ng sanaysay ay may naglalaman ito ng pitong tema ng sanaysay. Ang ikaunang elemento ng sanaysay ay ang tema at nilalaman. Maaari mo bang basahin ang ipaliwanag ang nasasabi sa tema at nilalaman, Binibining Raquel? Maraming salamat, Binibining Raquel. Tanggapin mo ang stub na ito. At gayon naman, dumako na tayo sa ikalawang elemento ng sanaysay, ang anyo at estruktura. Ang anyo at estruktura ng sanaysay ay isang mahalagang epekto o sangkap, sapagkat ang nakakaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa, at upang ang pangyayari ay makatulong sa mambabasa na mas maayos nilang mapagtuunan ng pansin o mas maintindihan nila ang nilalaman ng isang sanaysay. Maari mo bang ipaliwanag ang ikalawang elemento kung ano para sa iyo ang anyo at estruktura ng tula? Maraming salamat, Adrian. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong elemento ng sanaysay. Ang ikatlong elemento ng sanaysay ay ang kaisipan. May ideyang nababanggit na kaugnay o panlinaw sa tema. Base sa aking binasa, ano sa palagay mo ang maaring ipinapahiwatig o kahulugan o bakit kasama sa pitong tema ng sanaysay ay ang kaisipan? Binibining Atienza. Maraming salamat, Binibining Atienza. Tanggapin mo ang stub na ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat na elemento ng isang sanaysay. Ito nga ay ang wika at estilo. Gayon din, maaari ka bang makapagbigay ng idea mo kung ano ang nilalaman ng wika at estilo at bakit kasama ito sa elemento ng sanaysay? Binibining Quijano. Maraming salamat, Binibining Quijano. Tanggapin mo ang stub na ito. At ngayon din, ang ikalimang elemento ng sanaysay ay larawan ng buhay. Bakit nga ba kasama ang larawan ng buhay sa elemento ng isang sanaysay? Maaari mo bang basahin at ipaliwanag ito, Ginoong John Lester? Maraming salamat, Ginoong John Lester. Ang ika-anim naman na elemento ng sanaysay ay ang
ang damdamin na ipapahayag ng isang damdamin o ng isang magaling na may akda ang kaniyang damdamin ng may kaangkupan, kawastuhan sa paraan ng may kalawakan at kaganapan. Maari mo bang dagdagan ang aking binasa base sa iyong ideya, pagkakaalam kung bakit damdamin ay kasama sa elemento ng isang sanaysay, binibining estoke? Maraming salamat, binibining estoke. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikapito o huling elemento ng isang nataglayin dapat ng isang sanaysay, ay ang himig. Ang himig ay nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng isang damdamin na maaring masaya, malungkot, mapanudyo at iba pa. Ipaliwanag mo nga, binibining de Jesus, kung ano ang iyong ideya patungkol sa himig at kung bakit ito ay isang elemento ng sanaysay. Maraming salamat, binibining de Jesus, at tanggapin mo ang stab na ito. Class, ang natanggap nyong stab ay maaari nyong gamitin pandagdag o karagdagang, kung gusto nyong ng karagdagang puntos sa ating gagawing aktibidad ngayong araw. Ngayon naman, base sa natapos na tayo sa ating talakayan ngayong araw, maaari ba ninyong isa-isahin ang 7 elemento ng sanaysay? Sinong maaring makapag-isa o makapagsabi kung ano ang 7 elemento na dapat taglayin ng isang sanaysay? Binibining Atienza. Tama ang iyong winiga, binibining Atienza. Kung gayon ay dumako na tayo sa ating pangunang aktibidad ngayong araw na gagawin. Ito ay aktibidad kung saan ito ay pangkatang gawain. Ang pangkatang gawain na ito ay aking pinamagatang suriin mo. Ang ating klase ay mahahati sa 2 grupo at ang tag-isang grupo ay hahanap ng isang sanaysay at ito ay kanilang susuriin base sa aking mga hinihandang katanungan sa aktibidad na ito. Ang unang katanungan na aking inihanda ay, ano ang tema ng sanaysay na ito? Ano ang tema ng sanaysay na inyong napili o nakita? At ikalawang tanong ay, anong uri ng sanaysay mayroon ito? Anong uri ng sanaysay ito? Yung napili o nahanap nyo na sanaysay. Ang ikatlong katanungan naman ay, kabuuang nilalaman ng sanaysay na ito. Ano ang kabuuang nilalaman ng sanaysay na ito? At ikahuli o ikaapat na tanong na aking inihanda ay, naglalaman ba ito ng elemento na dapat taglayin ng isang sanaysay? Ano ito at ipaliwanag? Ang gawain na ito ay mamarkahan lamang sa pamamagitan ng rubrics na aking inihanda, at ang aktibidad na ito ay sasagutin nyo lamang sa loob ng 20 minuto. Ang porsyento, ang rubrics ay ito ang nilalaman 15%, at kaangkupan sa tanong 15%, kalinawan ng sulat 10%, at kabuang pagpapasya 10%. At ito ay may kabuang 50%, at ito ay gagawin nyo na ngayon na.
ipasa ang inyong mga papel sa loob ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, maraming salamat sa inyong mga naging sagot sa ating aktibidad ngayong araw. Ngayon naman, para sa isahang gawain, ito ay maglabas kayo ng isang buong papel at ito ang gagawin ninyo. Ang paglalahat o ang isahang gawain na ito ay pinamagatan kong isang tanong, isang sagot. Mayroon lamang kayong isang katanungan na sasagutin lamang ninyo. At ang tanong na ito ay, bakit mahalaga na mapag-aralan o malaman mo ang bawat uri, elemento ng sanaysay? Maaari na ninyong isahan. Salamat. At narito ang ikahuli o ang huling pagtataya o ang kabuwang pagtataya na ating gagawin ngayong araw. Narito ang panuto. Kumuha ng isang buong papel at bumuo ng isang sanaysay na mayroong temang napapanahon sa ating bansa. At gagawin lamang ninyo ito sa loob ng 15 minuto. Ngunit kung ang inyong gawain o hindi ninyo mayayari ang gawain ito, ay maaari naman ninyong ipasa ito sa ating susunod na pagkikita. Maaari nyo nang umpisahan ang ating gawain.
salamat. Maari na ninyong ipasa ang inyong mga ginawang aktibidad o ang inyong ginawang kasagutan sa aking ginawang pagtataya. Para naman sa ating takdang aralin ay mangyaring magbasa at magsaliksik kayo sa ating aralin sa susunod na ating pagkikita. Narito ang dapat ninyong mga saliksikin: kasaysayan ng dula, kahalagahan ng dula, at halimbawa ng dula sa Pilipinas. Kung gayo, maraming salamat sa inyong lahat. Mayroon ba kayong mga katanungan at ito ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya? Mayroon ba kayong katanungan sa ating ginawang pagtatalakay tungkol sa sanaysay at dalawang pangunahing uri ng sanaysay, ang di formal at ang formal na sanaysay, at gayon din ang 7 elemento ng sanaysay na kung saan ito ay tema at nilalaman, anyo at estruktura, kaisipan, wika at estilo, larawan ng buhay, damdamin, at ang ikapito ay ang himig. Kung gayon, kung wala nang katanungan, muli maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako nga pala si Ginoong Raymark Bisquera. Maraming salamat sa inyong kooperasyon sa araw na ito. Muli, maraming salamat at paalam.